Hello guys, kumusta po kayong lahat? May tips na naman po tayo. Sana magustuhan ninyo ito. Pananampalataya kay Kristo. Unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 6 hanggang 7. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayoy sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nases aire bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Mateo Kapitulo 13 versikulo 20 hanggang 21. At ang nahasek sa mga batuhan, ay yaong nakikinig ng salita, at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sangdaling tumatagal, at pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdakay natitisid siya. Santiago Kapitulo 1 versikulo 2 hanggang 4. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y manggahulog sa sari-saring tukso, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap, na walang anuman kakulangan. Mga taga-Roma Kapitulo 5 versikulo 3 hanggang 4. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapigatian na nalalamang ang kapigatian ay gumagawa ng katiyagaan, at ang katiyagaan, ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay, ng pag-asa. Isayas Kapitulo 48 versikulo 10. Narito dinalisay kita, ngunit hindi parang pilak, pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Awit Kapitulo 66 versikulo 10 hanggang 12. Sapagkat ikaw, O Diyos, tinikman mo kami, iyong sinubok kami na para ng pagsubok sa pilak. Iyong isinuot kami sa silo, ikaw ay naglagay ng mainam na pasan sa aming mga balakang. Iyong pinasakay ang mga tao sa aming mga ulo, kami ay nangagdaan sa apoy at sa tubig, ngunit dinala mo kami sa saganang dako. Jeremias Kapitulo 9 versikulo 7. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking lilituhin sila, at susubukan sila, sapagkat ano pa ang aking magagawa, dahil sa anak na babae ng aking bayan. Zacarias Kapitulo 13 versikulo 9. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukan ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin, aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Malakias Kapitulo 3 versikulo 2 hanggang 3. Ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang tatayo pagka siya'y pakikita? Sapagkat siya'y parang apoy ng mangdadalisay, at parang sabon ng mga tagapagpaputi, at siya'y mauupong gaya ng mga ngintab at mangdadalisay ng pilak, at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi, at kanyang pakikinising parang ginto at pilak, at sila'y mangaghahandog sa Panginoon ng mga handog sa katwiran. Unang Pedro Kapitulo 4 versikulo 17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos, at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitilima sa Ebanghelyo ng Diyos? Genesis Kapitulo 22 versikulo 1 hanggang 2. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham, at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bagtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pamaron ka sa lupain ng Moriah, at ihain mo siya roong handog na susunugan sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Mga Hebreo Kapitulo 11 versikulo 17 hanggang 19. Sa pananampalataya, nang subukan si Abraham, ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kanyang bagtong na anak, sa makatuwid bagay yaong pinagsabihan, kay Isaac ay tatawagan ang iyong binhi, na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Diyos, mula dyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa.
Deuteronomio Kapitulo 8 versikulo 2 hanggang 5. At iyong aalalahanan ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang mapangumbaba ka, at subukan ka, na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinapangumbaba niya, at pinapagdamdam kanya ng gutom, at pinakain kanya ng mana, na hindi mo nakilala, ni nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Ang iyong suot ay hindi na luma sa iyo, ni hindi na maaga ang iyong paa nitong 40 taon, magbasa pa. Mga Hukom Kapitulo 7 versikulo 1 hanggang 8. Nang magkagayoy si Jerubbaal na siyang Gideon, at ang buong bayan na kasama niya ay bumainggong maaga, at humantong sa bukal ng Herod, at ang kampamento ng Madian ay nasa dakong hilagan nila, sa dako roon ng Mora, sa Libis. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayang kasama mo ay totoong marami sa akin upang aking ibigay ang mga Madianita sa kanilang kamay, baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin, na sabihin, aking sariling kamay ang nagligtas sa akin. Kaya't ngayon yumaon ka, ipagpatawag mo sa mga pakinig ng bayan, na iyong sabihin, sino mang matatakutin at mapanginig, ay bumalik at pumihit mula sa bundok ng Galaad. At bumalik sa bayan ang 22,000, at naiwan ang 10,000, magbasa pa. Mateo Kapitulo 15 versikulo 21 hanggang 28. At umalis doon si Jesus, at lumigpit sa mga sakop ng Tyro at Sidon. At narito, ang isang babaeng Kananea na lumabas sa mga hangganang yaon, at nagsisigaw, na nagsasabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubhan ng isang demonyo. Datapwat siya'y hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya'y pinamanhikan, na nangagsasabi, paalisin mo siya, sapagkat nagsisisigaw siya sa ating hulihan, magbasa pa. Juan Kapitulo 11 versikulo 1 hanggang 6. Isang tao nga na may sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayo ni Maria at ni Marta na kanyang kapatid. At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok, na ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Nagpasugo nga sa kanya ang mga kapatid na babae, na nagsasabi, Panginoon, narito, siya na iyong iniibig ay may sakit, magbasa pa. Job Kapitulo 2 versikulo 7. Sa gayo'y umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon, at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. Unang Tesalonica Kapitulo 3 versikulo 4 hanggang 5. Sapagkat sa katotohanan, nang kami ay kasama ninyo ay aming sinabi ng una sa inyo na kami ay mga agbabata ng kapigatian, gaya nga na nangyari, at nalalaman ninyo. Dahil dito naman, nang hindi ko na matiis pa, ako'y nagsugo upang matalastes ko ang inyong pananampalataya, baka sa anumang paraan kayo'y nanggatokso ng manunokso, at ang aming pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan. Pahayag Kapitulo 2 versikulo 10. Huwag mong katakutin ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin, narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubak, at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay. Mga Gawa Kapitulo 14 versikulo 22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad, at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya, at sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ikalawang Korinto Kapitulo 11 versikulo 25 hanggang 27. Makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas, minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagbag, isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan,
sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga gentil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulang kapatid, sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa ginaw at kahuberan. Ikalawang mga hari Kapitulo 18 versikulo 19 hanggang 25. At sinabi ni Rabsaces sa kanila, sabihin ninyo ngayon kay Ezechias, ganito ang sabi ng dakilang hari, ng hari sa Assyria, anong pag-asa ito sa iyong tinitiwalaan? Iyong sinasabi, ngunit mga salitang walang kabuluhan lamang, may payo at kalakasan sa pakikipagdigma. Ngayon, kanino ka tumitiwala, na ikaw ay nanghimagsik laban sa akin? Ngayon, narito, ikaw ay tumitiwala sa tungkod na ito na kahoy na lapok, sa makatuwid bagay sa Ehipto, na kung sino man ay samandal, ay tutuhag sa kanyang kamay, at palalagpasan, gayon si Pharaoh na hari sa Ehipto sa lahat na tumitiwala sa kanya, magbasa pa. Marcos Kapitulo 5 versikulo 35 hanggang 36. Samantalang nagsasalita pa siya, ay may nagsidating na galing sa bahay ng pinuno sa sinagoga, na nagsasabi, patay na ang anak mong babae, bakit mo pa binabagabag ang guro? Datapwat hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita, at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Mateo Kapitulo 9 versikulo 24. Ay sinabi niya, magparaan kayo, sapagkat hindi patay ang dalaga, kundi natutulog. At tinuwanan nila siya na nililibak. Isayas Kapitulo 43 versikulo 2. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y say sa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon, pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog, o magniningas man ang alab sa iyo. Unang Korinto Kapitulo 10 versikulo 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao, datapwat tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na kayo ituksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. Ikalawang Korinto Kapitulo 12 versikulo 7 hanggang 9. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinak sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampelan, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon, upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo ay tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Ikalawang Pedro Kapitulo 2 versikulo 9. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal, sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Unang Pedro Kapitulo 4 versikulo 12 hanggang 13. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukan, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y manggagalit, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay manggagalit kayo ng malabis na galit. Unang Pedro Kapitulo 4 versikulo 19. Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lamalang. Santiago Kapitulo 1 versikulo 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 1 versikulo 4.
Ano pat kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis. Genesis Kapitulo 22 versikulo 9 hanggang 12. At sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos, at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy, at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sandang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, at sinabi, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, narito ako, magbasa pa. Ikalawang mga hari Kapitulo 6 versikulo 15 hanggang 17. At nang ang lingkod ng lalaki ng Diyos ay magbangong maaga, at maglabas, narito, isang hukbo na may mga kabayo at mga karo ay nakalibot sa bayan. At ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, sa aba natin, Panginoon ko, paano ang ating gagawin? At siya'y sumagot, huwag kang matakot, sapagkat ang suma sa atin ay higit kaysa sama sa kanila. At si Eliseo ay nanalangin, at nagsabi, idinadalanggan ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata, upang siya'y makakita. At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata, at siya'y nakakita, at narito, ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. Job Kapitulo 1 versikulo 22. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inari mangmangmang ang Diyos. Daniel Kapitulo 3 versikulo 16 hanggang 27. Si Sadrach, si Mesech, at si Abednego, ay nagsisagot, at nangagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hernong nagninangas, at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi, talastasan mo, O Hari, na hindi kami mangaglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisisambo man sa larawang ginto na iyong itinayo, magbasa pa. Mga Gawa Kapitulo 7 versikulo 59 hanggang 60. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban, na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y nanikluhod, at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. At pagkasabi niya nito, ay nakatulog siya. Ikalawang Korinto Kapitulo 4 versikulo 7 hanggang 9. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos, at huwag mula sa aming sarili, sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis, nangatitilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nanggasisira. Kung nagustuhan pa support naman, huwag kunimutan mag-subscribe at like-share. Thank God bless you all.